Ikaw ba yan? Pabirong puri ng maid na si Ising sa kanya. At tiningnan pa siya nito mula ulo hanggang paa. Halos di na kita makilala. Sa bagay, lagi ka namang maganda. Tumigil ka. Nailang siya sa biro nito. Tumayo ka na riyan at baka kagalitan tayo ng kuya mo pagdating natin sa bahay. At para namang hindi ka nanonood ng inaayusan ako. Ate, nanood ako dahil pinag-aaralan ko kung paano ang magayos ng buhok at mag-apply ng makeup. Pero hindi ko tinitingnan kung ano ng itsura mo. Pero ate, tingnan mo talaga, siguradong magugulat si kuya kapag nakita ka. At tila kinikilig pa ito. Iniharap siya ni Ising sa salamin. Kitang-kita niyang kontodong ngiti ito na parabang isang tagahanga. Nakita rin niya ang sarili sa salamin. Totoo nga ang pinagsasasabi ni Ising, bagaman hindi na angkop ang suot niyang blouse at slacks. Kung si Ryder din lang ang tatanungin ay sapat ng simple lang ang ayos niya. Ngunit sa isip niya ay hiniling na sana'y matapatan niya ang kagandahan at galing ni Therese sa pagdadala ng sarili. Ayaw niyang mapahiya si Ryder sa mga kaibigan nito nang dahil lamang sa kanya. Para kung sakali mang magkabistuhan ay wala siyang masamang alaalang maiiwan dito, lahat ay gusto niyang maganda. Ayaw man niyang ikumpara ang sarili kay Therese ay kailangan dahil kailangan niyang maabot ang level of femininity ng kapatid. Yaman din lamang na nagpapanggap siya bilang si Therese ay nararapat lamang na iangkop ang sarili niya sa katauhan ng kapatid. Kahit na napakasakit isiping hindi siya ang mahal ni Ryder. Sana'y siya na lamang si Therese. Halos ipagtulakan siya ni Ising na makapasok sa bahay, tila excited sa magiging reaksyon ng Kuya Ryder nito. Dalian mo, ate. Kanina pa naghihintay si kuya sa itaas. Huwag mo akong itulak at baka ako masubsob, saway niya ritong nakabuntot sa kanya hanggang sa may pinto ng silid nila ni Ryder. Hanggang dito ka na lang, doon ka na sa trabaho mo. Dali, mahinang pagtataboy niya rito. Nakasimangot na umalis ang pobre. Napagbuksan niya si Ryder habang nakatayo ito malapit sa bintana na tila malalim ang iniisip. Agad naman itong humarap sa kanya nang maramdamang dumating na siya, isang ngiti ang ibinungad nito sa kanya. Ano nang inhiningiti-ngiti mo riyan, pagtataray niya? Magbihis ka na. Tumingin ito sa relong nasa bisig. Baka malat tayo sa pupuntahan natin. Maghintay ka. Sinabi ko naman sa iyong ayokong sumama but you forced me. Ngayon, bahala kang maghintay riyan. Okay. Magbihis ka na lang. Bago pa man niya buksan ang closet upang kumuha ng isusuot ay mataman niyang tiningnan si Ryder, nakataas ang isang kilay at nakahalukit-kit. Kaya kong magbihis mag-isa, kaya hindi mo na ako kailangang bantayan. Nahihiya ka bang magbihis sa harapan ko, panunuyan ito? Ilang beses ko ba kailangang sabihin sa iyong ayokong may nanonood sa lahat ng gagawin ko? Hindi na ako bata. Yes, I know, makahulugang tugon nito. Hindi na nito hinintay na makasagot siya. Tuluyan na itong lumabas ng silid. Agad naman niyang nakuha ang ibig nitong ipakahulugan, kaya pinamulahan siya ng mukha. Ano pa ba ang silbi ng pagtatanggol sa sarili kung alam niyang kaya nga nitong patunayan na hindi na siya bata? At matagal na nitong nalaman iyon. Akmang bubuksan na niya ang closet upang kunin ang damit na kabibili lamang niya kahapon para sa pupuntahan nila ng kanyang asawa nang napatigil siya. Napasimple ng damit na iyon, pihadong magmumukha lang siyang alalay roon. Ano ba naman kasi ang magagawa niya kung hindi siya ganoon kagaling sa pagpili ng damit tulad ni Therese? Hindi bale na lang, sabi niya sa sarili. Iayos na lamang niya ang kilos, kahit mahirap. Bakit ba naman kasi hindi siya pumayag noong pilit siyang tinuturuan ni Therese kung paano kumilos ng pino? Oh, well. Ano ba ang magagawa ko? Nang buksan niya ang closet ay magkahalong pagkagulat at pagtataka ang naghari sa kanya. Paano'y wala na roon ang mga damit niya? Lahat. Pati na rin ang damit na binili niya. Bukod sa isa. Ang kaisa-isang damit na naroon. Batid niyang ang lahat ng iyon ay kagagawa ng pinakamamahal niyang asawa. At wala na siyang ibang opsyon kundi ang isuot ang damit na yon. Tutal ay wala na siyang maireklamo dahil bukod sa damit na yon ay naroon na rin ang iba pa niyang kailangan, sapatos at mga damit pang ilalim. Nagtugma ang lahat ng iyon. Pakiramdam tuloy niya ay isa siyang modelo. Nakadagdag pa sa taas niya ang heels ng sapatos, kahit medyo hirap siyang lumakad dahil sa taas ng takong ay sinikap na lamang niyang magdahan-dahan sa paglakad. Maging sa pagbaba ng hagdan ay naging maingat siya.
Nagulat nga siya dahil hindi siya makapaniwalang hindi naman pala ganoon kahirap ang paglalakad sa takong na yon. Ngunit takot lang siyang matapakan ang damit o hindi kaya'y matalisod dahil na rin sa kataasan yon. Si Ryder naman ay kanina pa naghihintay sa kanya. Pusturang-pustura din ito, makisig na makisig sa suot na damit. Hindi naman talaga nakapagtataka kung marami itong eksperyensya sa babae. Kitang-kita naman niyang kahit ano ang ibihis ng asawa, rugged man o formal, ay bagay rito at kaya nitong dalhin. You look wonderful, puri nito sa kanya habang walang tinag ang pagkakatitig sa kanya. You don't look bad yourself, ganti niya habang inaabot nito ang kamay niya at umalalay sa kanya habang binabagtas niya ang natitirang hakbang sa hagdan. Pagkaraan ay inalok nito ang bisig nito kung saan ipinatong niya ang kamay. Pakiramdam niya ay tila tuluyan nang naglaho ang pagka-boyish niya at muling nabuhay ang femininity na matagal na niyang pinatay sa katauhan niya. At ang lahat ng iyon ay dahil dito, he treated her like a princess as if isa siyang babasaging kristal na iniingatan dahil baka magasgasan. Totoo lang ay kabadong-kabado siya. Hindi kasi siya sanay pumunta sa mga malalaking pagtitipon na tulad ng pagtitipon na pupuntahan nila. Bilang na bilang lang ang mga party na dinaluhan niya. Hindi tuloy niya malaman kung paano ang tamang ikilos sa mga ganoong sitwasyon. Parang namanhid ang buo niyang katawan at hindi niya maigalaw ang mga paa upang bumaba ng sasakyan. Nakalahad ang isang kamay ni Ryder upang alalayan siya sa kanyang pagbaba. We're here, Anito. Ngunit tiningnan lamang niya ito. Tila takot na takot siyang magpakita sa tao. He held her chin and lifted up her face. It's okay, love. I'm here. At ginawaran siya nito ng halik sa noo. Kapag dakay nahikayat din siya nitong tumungo na sa loob kung saan alam niyang maraming tao ang magtitinginan sa kanya. Pinilit niya iyong iwaksi sa isipan upang mabawasan ang hiyang nadarama niya. Alam din niyang nagiging awkward na siya sa paglakad na hindi niya malaman kung dulot ng panginginig ng mga tuhod o dahil sa takong ng sapatos. Tama ang kutob niya nang makapasok sila sa marangyang hardin ni na Adrian. Pinagtitinginan siya ng mga tao. Hindi niya maipaliwanag ang reaksyon ng mga ito dahil itinungo niya ang ulo. See, what did it tell you? Bulong ni Ryder sa tainga niya. Look at them, don't bow your head, mahina nitong sabi. May di ilang kakilalang nauna sa kanilang dumating ang bumati sa kanila, hindi rin naiwasang mapuna ang kagandahan niya. Kung minsan ay kahit nasa harap pa mismo ni Ryder, ay ilang kalalakihan ang nagpapakilala sa kanya. Nakangiti lamang ang asawa kahit alam niyang nagpupuyos na ang damdamin nito. Mataktikang inilayo siya sa mga ito. Nakaramdam naman siya ng kasiyahan sa nakikitang pagkaposessive ng asawa. Pere, tawag ni Adrian na agad naman nilang nakita. Kanina ko pa kayo hinihintay. Bakit ang tagal ninyong dumating? Actually, kanina pa kami dumating, marami lang kasing nakilala si Mrs. Beautiful. Sa tono ng asawa ay may napisil si Sandra, at ngayon ay napatunayan na niyang halos mamatay na ito sa kasiselos. Isang lihim na ngiti ang sumungaw sa kanyang mga labi. And, thank God, nakita mo agad kami. I can see what you mean. Pilit mang itago ni Adrian ang paghanga sa kanya ay tila hindi nito magawa. At napansin pa yata nito ang mga mata ng asawang nagbabanta rito. Come on, Ryder, it's not what you're thinking, agad nitong sabi. Good. Her husband's tone was flat but meaningful. Hi, Ryder, bati ng isang seductive female voice. Halos magkakasabay silang naglingunan sa direksyong pinanggalingan yon. Isang magandang babae ang agad na sumukbit sa braso ni Ryder at nakuha pang ngumiti sa kanya. They were all stunned, lalo na siya. Si Ryder naman ay agad na napatingin sa kanya, napansin niyang pati si Adrian ay namumutla. It has been a long time since I last saw you, dugtong pa ng babaeng ang tinutukoy ay si Ryder. Yes. It's very long time. Agad na naging formal ang tono ni Ryder. Antoinette, remember Adrian? Of course, hello, Adrian, bati nito sa lalaki. Hello, ganting bati ni Adrian. And this is? Kinabig siya ni Ryder sa baywang palapit dito. Enoy wife. Sadyang diniinan nito ang wife, marahil ay upang maitaboy ang babae. So you're the lucky one. At humalik pa ito sa pisngi niya. Ngunit hindi siya nagsalita, bagkus ay ikinurba niya ang mga labi sa isang bahagyang ngiti. Antoinette, perhaps you'd like to rehearse the punch. I'd also like to introduce you to some of our friends, ani Adrian. Hayag ang pagkadama nito sa tensyon ng mga sandaling iyon, kaya nagpupumilit na ilayo ang babae.
Ngunit bago pa man ito tuluyang umalis ay tumingin muna ito ng makahulugan kay Ryder na parabang may sinasabing kung anuman. Agad ang pagbangon ng kaba ni Sandra. Nakita rin niyang tumiim ang mukha ng asawa. Hindi man niya tuwirang naintindihan ang tahimik na pag-uusap nito at ni Antoinette ay batid niyang may mangyayaring hindi maganda sa gabing iyon. Mula nang iwanan sila nina Adrien at Antoinette ay pirmi na lamang ang kapit ni Ryder sa kanya na parabang may nais na ipahiwatig. Kahit na maging sa pagkakaupo ay nanatiling nakahawak ito sa kamay niya. At palibhas ay masyado siyang nadarang sa nagdaang pangyayari ay tila nawala siya sa realidad. Hindi niya maintindihan ang sinasabi ng asawa, tatango-tango lamang siya sa bawat sabihin nito. Sa isip niya ay kung ano ang nais ipahiwatig ng makahulugang tingin ng babaeng iyon dito. Are you okay? Pinisil nito ang kamay niya at saka lamang siya nanumbalik sa sarili. Yes. Tumango siyang muli. Napansin niyang sumulyap ito sa dakong likuran niya kung saan alam niyang doon nagtungo sina Adrian. Ikukuha kita ng inumin kung gusto mo, alok nito. Dahil siguro sa kung ano-anong gumugulo sa isipan niya ay napatango na naman siyang muli. Huli na nang maklaro sa isipan niya ang ginawa niya. Napabuntong hininga na lamang siya. Para ano pa ang paghabol niya sa asawa? Pinagalitan niya ang sarili sa pag-iisip ng kung ano-ano. Ayaw niyang pagdudahan ito. Ang kanyang pagmumuni-muni tungkol sa dalawa ay napawi ng may isang lalaking posturang-posturang biglang lumapit sa kanya. Are you here alone? Tanong nito. No, so are you with a friend or perhaps your husband? May tinutumbok ang salita nito. Husband. He left you here. Alone? May pagkaeksaherado ang pagkagulat nito kaya sa halip na maaliw rito ay nayamot siya. No, he's just getting us a drink. Nagsisimula na ang katarayan niya. Si Ryder ba? Yes. Nagpipigil na siya ng kanyang pagkayamot. Hindi maganda kung magpapakita siya ng kagaspangan. I think I saw him there. With Antoinette. Nairita siya sa kadaldalan nito. Masyadong atribido ang lalaking ito. Hindi pa nga niya ito nakikilala ay masyado nang nanghihimasok sa kanila ni Ryder. I'm sorry. But I don't think I know you, sarkastikong sabi niya. Pardon me, I forgot to introduce myself. I'm Mark Cabral. Inilahad nito ang kamay. Kahit na nagdadalawang isip at hindi niya gustong makipagkamay ay inabot na rin niya ang kamay nito. But to her surprise, pagugpong ng mga kamay nila ay hinigpitan nito ang paghawak sa kamay niya para hindi niya agad ito mabawi. Inilapit nito iyon sa mga labi nito. Agad naman niyang binawi ang kamay sa pangambang may makakita sa kanila. Baka makita sila ni Ryder. Excuse me. Dahan-dahan siyang tumitindig mula sa pagkakaupo. Pupuntahan ko lang saglit si Ryder. At nagdudumali siyang makaalis. I'll go with you, presinta nitong akmang titindig nang hindi pa man siya nakakalayo. Agad siyang napaharap dito upang pigilan ito. No, it's okay. Babalik ako. Promise. Tumango lamang siyang hindi mawari kung piki o hindi at saka tumalilis palayo. Patungo na siya sa buffet table kung saan, ayon sa kanyang pagkakaalam, nagtungo si Ryder. Ngunit sa nakikita niya habang pilit na hinahanap ito sa di kalayuan ay wala ito roon. Luminalinga siya. Ngunit wala talaga ito. Hiyang-hiya man siya ay itinuloy na niya ang kanyang paglilibot upang hanapin ito. Para siyang taang lalakad-lakad at lilingalinga hanggang sa mapagod. Nakahanap siya ng mapupwestuhan sa liblib na parte ng hardin. Isa pa ay masyado siyang naaaliw sa iba't ibang uri ng bulaklak na naroon. Her feminine side was surfacing and all her boyish attitude started to melt. Sa buong pagkakaalam niya ay wala siyang kasama sa lugar na iyon. Ngunit taliwas iyon sa totoo. Nakapulupot ang mga braso at kamay ni Antoinette sa baywang ni Ryder. Ngunit ang pagkakadikit ng katawan ng una ay hindi tinugon ng asawa, na natiling hindi kumikilos ang mga kamay nito. Ryder, darling. I miss you. I miss you so. Sa kanito hinagkan sa mga labi ang kanyang asawa. Mapusok, maalab. Nakita niyang hinawakan ito ng asawa sa magkabilang balikat, tila gusto nito itong itulak. Tinitigan nito ito sa mga mata. How can you do this to me, Ryder? Magkahalong hinanakit at pagmamakaawa ang tinig ng babae. How? I didn't do anything, you left me, you dumped me. And look kung sino ang ipinalit mo sa akin. I gave you all. Lahat.
Look, Antoinette, alam nating pareho na ang namagitan sa atin ay parang fling. Iyon lang ba yon? Iyon lang ba ang tingin mo sa relasyon natin, fling? I gave you my everything, including myself. Nakuha mo ako ng buo, panunumbat nito. I know. Ryder's voice was low. And you still married her. Ako ang dapat mong pinakasalan. Bakit mo siya pinakasalan, Ryder? She's nothing. She is everything. I love her. Isang sampal ang pinakawalan ng babae na tinanggap ni Ryder na walang sinasabing ano paman. Ginamit mo lang ako. Lumayo rito ang babae. Ganoon ba ako sa'yo, palipasan? Never say that again. Alam mong kasalanan mo kung bakit natapos ang relasyon natin noon. Kaya huwag mo akong sumbatan na parang ako nang may kasalanan, matigas ang tinig na sabi ni Ryder. Bakit? Hindi mo ba matanggap na nagising ako sa kabaliwan ko at alam kong ginawa mo lang akong diversyon? Ni minsan ay wala isa man sa mga babaeng nagdaan sa buhay ko ang ginawa kong diversyon. I gave them what they want, nakuha mo rin naman ang gusto mo, di ba? Mula sa pinagkukublihan ay patuloy na nakikiramdam si Sandra. Then ano ako sa buhay mo, Ryder? Lumapit muli si Antoinette at muling dumaiti ito kay Ryder. Marahang itinaas ng asawa niya ang baba ng babae. You're a special person with a special place in my heart, Antoinette. What happened, Ryder? Kahit kailan ay di mo ko tinawag sa buong pangalan ko. Ano nang nangyari sa endearment mo sa akin? Hindi tumugon ang kanyang asawa. Do you love me, Ryder? I did love you. I loved you, Beth, pero muling pinutol iyon ng babae sa pamamagitan ng nag-aalab na halik. Parang nagpanting ang tainga ni Sandra. Nabingi siya ng mga sandaling iyon. Kanina ay hindi niya malaman kung ano ang pinagdidiskusyonan ng asawa at ni Antoinette. Ngunit ngayon, sa pagkakahawi niyang iyon sa mga sangang nakatabing sa eksenang iyon, ay nagliwanag ang tunay na laman ng usapan ng mga ito. Nais man niyang takpan ang kanyang tainga ay wala ring silbi. Hindi na niya kayang makita pa ang disgusting scene na yon. Lumayo siya sa mabibigat na paa. Inayos niya ang sarili, pati na rin ang paglakad. At bagaman nakatungo ang ulo, ay tiniyak niyang umasta siyang tila wala siyang nakitang hindi ka nais-nais. Lunod sa luha ang mga mata niya. At dahil nakayuko ay hindi sinasadyang bumunggo siya sa malapad na dibdib ng isang lalaki. Hindi ka na bumalik, nainip ako kaya sinundan kita. Ha? At nandito pa ang isang hindi ka nais-nais. Leave me alone, singhal niya rito at saka binirahan ng alis. Sa mga pagkakataong iyon ay gusto niyang mapagisa at ang presensya ni Mark ay tila sumasakal sa kanya. Ngunit maagap ito at nagawa nitong maabot ang braso niya upang siya ipigilan. Teka, alam ko kung ano ang nakita mo. At alam ko rin kung gaano kasakit iyon. At hinila siya nitong palapit. Salubong ang mga kilay niya ngunit naramdaman niyang patuloy sa pagagos ang luha niya. Don't see Roy. Hayaan mo na lamang sila, sabi ni Mark habang nakaakbay sa kanya at inaakay patungo sa mesang kinaupuan nila kanina. Saglit itong nagpaalam upang maikuha siya ng maiinom. Here, have a drink para mahimasmasan ka. Iniabot nito ang baso ng juice sa kanya at saka naupo sa tabi niya, hindi inaalis ang pagkakatitig sa maganda niyang mukha. Stop staring, saway niya rito. I'm sorry, paumanhin nito. Alam mo bang we're sharing the same sentiments? Tumingin siya ritong waring nagtatanong kung ano ang nais nitong sabihin. Bahagya itong umiti. Mapait ang ngiting iyon. Antoinette's and my girl. Napasinghap siya sa narinig. Bakit mo hinahayaang? Ikaw, bakit mo sila hinahayaan? Balik tanong nito. Nagyuko siya ng ulo. Wala akong magawa. Dahil kahit kailan ay hindi naman talaga niya ako minahal. Exactly. Wala rin akong magawa. Well, dahil alam kong si Ryder pa rin ang hinahanap-hanap niya. Antoinette left me para sumama kay Ryder. I was so hurt sa laysay nito. Ngunit wala na roon ang isip niya. Wala na siyang pakialam sa relasyon ng dalawa. Ang malinaw ay nagsama ang mga ito. Hanggang ngayon ba? Nahagip ng tingin niya ang hawak na baso ni Mark. Ano iyang iniinom mo? Tanong niya. Ito. Scotch. Nagulat ito nang bigla niyang kunin ang baso mula sa pagkakahawak nito. Unay uminom siya ng kaunti, tumikim. Bumaka sa mukha niya ang mapait na lasa ng inumin at bahagyang naubo.
Ngunit tila hindi siya nakontento at nilagok iyon hanggang sa kasimut-simutan. Pinigilan na lamang niyang muling mapaubo. "Are you okay now?" tanong ni Mark na hindi na itago ang pagkamangha. Meron pa ba niyan? Wala sa sariling tanong niya. "What? No. I mean, kung gusto mo, ikukuha na lang kita." "Hindi, salamat. Ako na lang." At saka siya tumindig patungo kung saan makukuha ang inumin. Nang makita niyang akmang titindig ang lalaki, ay sininyasan niya itong babalik siya at napahinuhod naman ito. Nagpakalasing siya. Ngunit buo pa rin sa isip niya ang nakita sa hardin. Hindi niya nagawang bilangin kung ilang baso ang kanyang nainom. "That's enough," tinig ng isang lalaki. Blurred na ang tingin niya kaya hindi niya maaninag kung sino ang nagmamayari ng tinig na yon. "Ano ba nang pakialam mo? Lasing ka na. Sino ka ba? Ikaw ba si Ryder?" Hindi tumugon ang lalaki na natili ito sa kinatatayuan. "Oh, ba't ayaw mong sumagot? Dali, sagot. Ikaw ba ang asawa ko?" "Ako nga." "Bakit malabo ang mukha mo?" "Di naman ikaw ang asawa ko, eh. Iyon ay dahil sa kalasingan mo," mahinahong paliwanag ng lalaki. "Kung ikaw talaga si Ryder, patunayan mo nga." "Ako si Ryder." "Patunayan mo," sabi, bakit di mo gawin sa akin yung ginawa mo sa Antoinette na yon?" Hindi nakahuma ang lalaki. "Ayaw mo." Ganito iyon, kinabig niya ito hanggang sa maglapat ang kanilang mga labi. "Ali, umuwi na tayo," sabi ni Ryder nang maghiwalay ang kanilang mga labi. "Ayoko pa, kita mo, ang dami pang inumin." "That's enough, sweet. Lasing na lasing ka na." "Hindi pa sabi ako lasing. Tingnan mo." Tumayo siya, ngunit sa sobrang kalasingan ay bumagsak siya, at marahil, kung wala roon ang asawa, ay sa semento ang bagsak niya. "Ha? Elry Knight in shining armor," nakangiting sabi niya. "Yes, I'm here. Elry Knight. Let's go home," yakag nito. "No. Take me to heaven." Walang pasintabing binuhat siya nito patungo sa sasakyan. He positioned her next to him, beside the driver's seat. Sinulyapan siya nito, at tila hindi nito napigil ang sariling gawaran ng halik ang mapupula niyang labi. Tiyak na nalasahan nito ang alak na ininom niya. Ang sumunod ay ang pagandar ng sasakyan at isang mahabang biyahe. Sa dating lugar kung saan una siya nitong naangkin siya dinala. Nang buhatin siya nito ay umungol siyang tila ba tumatanggi sa ginagawa nito. "Where are you taking me?" mahinang tanong niya. Hilong-hilo pa rin siya dulot ng ilang baso ng matapang na alak na nainom. "To the place where you want to go." Tumawa siya. But it was more of a moan than laugh, yet very seductive. "Huwag mo akong lokohin. You can't go there." "Yes, I can, sweet angel, and I'll take you there with me." Dahil hindi na niya kayang itaas ang ulo, isinandig niya yon sa malapad nitong dibdib. It seemed that the feel of him had eased the throbbing of her head. Marahan siyang ibinaba ni Ryder sa kama. "So, are we in heaven?" May panunuya ang kanyang tinig. "Almost. Take me there. Now." Her voice was now pleading. He kissed her lips hungrily. Dahil marahil sa pagsasanib ng espiritu ng alak at bugso ng damdamin ay tinugon niya yon with equal longing. Kung gaano niya kadaling na isuot ang damit ay ganoon din kadali para kay Ryder na alisin yon hanggang sa tuluyan na yung natanggal. Tuluyan nang naglaho ang bawat kasuotang kanina ay bumabalot sa kanya. Ang pumalit dito ay ang init na dulot ng yakap nitong tulad niya ay umaasa na lamang sa init na idinudulot ng pagyakap nito sa kanya. "Love me, Ryder." "Yes. Now." Mataman siya nitong tiningnan. Alam niyang nakita nito ang pangangailangang dapat nitong tugunin. At mga luha. Tears. My sweet angel." Pero hindi siya sumagot. "Do you love me, Ryder?" "The angels in the heavens above know how much I love you, Ali. Make love to me." And he did what she said. Nagisnan ni Sandra ang sariling nakakulong sa mahigpit na yakap ng asawa. Sinubukan niyang bumalikwas ngunit sa kaunting paggalaw niya ay tila binibiyak ang ulo niya at lalo ring humihigpit ang yakap ni Ryder. Hilong-hilo siya. Napahawak siya sa noo at saka hinilot iyon ng kaunti habang nakapikit. She suddenly felt Ryder's teasing lips kissing hers. She moaned.
She needed air and her head hurt like hell. Ngunit hindi ito huminto sa ginagawa. Ibinaba nito ang paghalik sa kanyang leeg kaya siya nakahinga. He was teasing her to respond. Although she wanted to, she just could not. Ang pananakit ng ulo niya ang pumipigil sa kanya. She remained still. Her only answer were her moans of pain and pleasure. "Good morning, sweet angel," he said looking at her with a wide smile across his handsome face. Hindi siya sumagot ni umungol. Umiikot ang paningin niya sa sobrang sakit ng ulo. Kaya mariin na lamang niyang ipinikit ang mga mata. Naramdaman niyang bumangon ang asawa. Ngunit pinanatili na lamang niyang nakapikit ang mga mata at saka itinuloy ang pagtulog. Naulinigan niya ang paglabas nito ng kwarto. Sa pagpikit niya ay hindi sinasadyang bumalik ang pangyayaring naging dahilan ng paglalasing niya. Parang isang bangungot. She could see the two of them kissing, Ryder savagely devouring Antoinette's hungry lips. Para bang nananadya. Iminulat niya ang kanyang mga mata upang mawala sa balintataw niya ang kasumpa-sumpang eksenang iyon. Dali-dali siyang bumangon at saka nagbabad sa bathtub. Ilang minuto ang inilagi niya sa tubig. Nagtatangis. Ano ba ang iniiyak-iyak niya? Simulat sa pool ay alam na niyang hindi siya mahal ni Ryder. Ang kaibahan na lamang ngayon ay hindi si Derice ang ibang mahal nito. Ang konsuelo na lamang niya ay nailigtas niya ang pinakamamahal na kapatid sa pait na iyon. Pero paano naman siya? Isang dakilang sawi. Ang lalaking unang bumihag sa puso niya, ang pinakatatanging lalaking nagpadagundong sa bawat pagpintig ng puso niyang pihikan, ang siyang dumurog sa kanya. Kailangan niyang puluting muli ang sarili at buing muli ang nasira. Ang mahalaga ngayon ay ang kapatid niya. Laking pasasalamat niya dahil sa pagtatanan ng kapatid. Buti pa siya. Mabuti pa si Derice, may Jeffrey na, may Ryder pa. Bakit kasi hindi na lang Derice ang ginamit niyang tawag sa kanya? Tutal ay pareho lang naman sila ng pangalan ng kapatid. Ganito na ba siyang parati? Tagasalo ng kapatid? Shock absorber? Sandalan? Dali-dali siyang umahon mula sa tub. Ngunit naalala niyang wala nga pala siyang damit doon. Kaya napilitan na naman siyang isuot ang damit ni Ryder. Kahit nalabag sa kagustuhan niya ay wala naman siyang magagawa. But to her surprise, maayos na nakasalansan ang mga damit niya sa kabinet. Lahat ng damit niyang parang bulang naglaho noon sa closet ay narito sa kabinet. Masinop ang pagkakaayos. Lahat ay naroon, mula panloob hanggang pantaas at pangibaba. Labis niyang ikinatuwa iyon dahil sa pagkakataong iyon ay hindi niya nais na gamitin ang damit ng asawa. Hindi niya nais magkaroon ng kaugnayan dito. At ang pagsusuot ng damit niyon ang magdudulot lamang ng 1,001 laksang sakit sa kanya. Matapos makapagbihis ay saka siya nagtungo sa labas. Ayaw man niyang kausapin ang asawa'y kailangan. Kung anuman ang dahilan nito sa pagdadala muli nito sa kanya rito sa rest house ay wala siyang pakialam. Nais na niyang lisanin ito. Hahayaan na niyang mailibing dito ang pinakamatamis na alaala nilang mag-asawa. Pati na rin ang pinakamapait. Kumain ka na, alok nito nang maabutan niya itong naghahanda ng hapag. Bakit dito tayo tumuloy, tanong niya. Bakit? Ayaw mo ba rito? Sa halip na tumugon ay nagsimula na lamang siyang sumubo. Baka magtagal pa tayo rito. Siguro naman ay okay lang sa'yo, ani Ryder. Kaya ba dinala mo lahat ng damit ko rito na para bang di na tayo uwi? I don't intend to stay here, Ryder. Umuwi na tayo, she said flatly. Okay, hindi tayo magtatagal dito. We'll go home soon. Kailan? After 1 week, sagot nito. Only a day. Tumingin muna ito sa kanya ng matagal bago nagsalita. If that's what you want, sang-ayon nito kasabay ng pagkibit ng mga balikat. But since gusto mong isang araw lang tayo rito, I think we might as well consume the remaining moments left for the two of us to be alone. Nagkibit-balikat lamang siya, parang walang pakialam, parang robot na walang pakiramdam. At dahil doon ay tila nakaramdam ng pagkairita ang kanyang asawa. Look, I know something's troubling you. What is it? Tell me. Ngunit ang tanging katugunang nakuha nito ay ang blangkong tingin niya. Don't you look at me like that, Ali. Answer me. Nagtaas na ito ng boses ngunit wala pa ring epekto iyon sa kanya. I think there's no need for me to remind you. You yourself should know it, ni. Sa sinabi niya ay batid na nito ang nais niyang tumbukin sa kalasingan.
Si Antoinette, he asked in a very teasing manner. Ngunit dahil sa napakataas na pride ay hindi siya tumugon. Nanatiling tikom ang kanyang mga labi at urong ang dila. She's just a friend, a long-time friend, that is. Really, sarkastikong sabi niya. Nadulas ang mga salitang iyon at hindi na niya kayang bawiin pa. Yes. Simply a friend. Nanunuya pa rin ang tinig ng asawa. Then how would you explain it? I don't owe you any explanation. But of course you do. I saw you and I heard you, both of you, isang pilyong iti ang kumurba sa mga labi nito. Tell me what you saw. Anong nagpapaselo sa'yo? I'm not jealous, what makes? Guilt crossed her face. Really, are you so defensive? Putol ni Ryder. I'm not. Sinasabi ko lang ang nasasaloob ko, depensa niya. Kaya pala naglasing ka kagabi. I wasn't drunk, only a little. If you were not drunk, then how come you didn't recognize me last night? Naramdaman niyang tila naubusan ng dugo ang mukha niya. I was very sleepy. Gabi na noon. See, you were really drunk. Kahit ang oras ay hindi mo na alam. It was barely 9 o'clock, inaantok ka. Heavens! Bakit ganito ang lalaking ito? Lagi na lamang itong nagtatanong na tila ba lagi siyang may kasalanang nagawa. Naniningkit ang mga matang tiningnan niya ito. Ngunit parang nananadya ito at mumiti pa sa kanya. You are really beautiful when you're angry. Ginantihan niya ito ng isang sarcastic sweet smile. Thank you. Sarkastiko ang tinig niya. Excuse me, I think I need some air. Tumayo na siya. Eksaktong pagtapat niya kay Ryder sa kabilang dulo ng pahabang mesa, ay hindi niya inasahang kakabigin siya nito sa braso at saka siya siniil ng halik. Mabilis ang pangyayari ngunit bagamat nabigla siya, sa hindi niya malamang dahilan ay tinugon niya ang nag-aalab na pangangailangan nitong iyon. It was a very long moment. Bago pa man matapos ang pag-uusap na iyon ng kanilang mga labi, ay halos kapusin na siya ng hininga. I said, need air, what you did was take it away from me. Did I? At muli nitong inangkin ang mga labi niya ng mas matagal. Pagkatapos ay tumingin ito ng diretsyo sa kanyang mga mata. Satisfied. Ngunit wala siyang tugon. As he leaned over again ay madaling naiiwas niya ang mga labi. Please let me go, malumanay niyang pagmamakaawa rito. Mataman siya nitong tiningnan, tila sinusuri ang maamo niyang mukha. Punong-puno iyon ng pait at hinanakit. Stop hating me, puno ng pagmamahal at pagmamakaawang bulong nito. Ellie, do you hate me so? Dugtong na tanong nito. I thought you already know. Tila agad naman nitong naintindihan ang ibig niyang ipahiwatig. No, not about last night. Before. What's troubling you before last night? What do you mean? Tanong niyang nagkunwaring hindi niya maintindihan ang sinasabi nito. But in truth, alam niya kung ano ang gusto nitong sabihin. Unti-unti nang bumabagsak ang luha niya. He wiped her tears gently with his thumb. This is what I mean. You were crying last night. What caused the tears? Nothing. It can't be nothing. You already know, Anya. I don't. Do I still have to remind you about it? Hindi pa ba sapat na nakikita mo akong nasasaktan? Napatingala ito sa kisam at mahigpit siya nitong niyakap. Alam mong hindi ko kayang saktan ka. I love you so much that I'd kill myself kapag nawala ka. Please, sweetheart, speak to me. Asawa mo ako. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Si Antoinette lang ba? Tumango siya, ngunit may pag-aalinlangan. Dahil ang totoo ay bukod doon ay may iba pang dahilan. Before Antoinette. What do you mean? I've already told you. Hindi na kita maintindihan. Bago pa sa nangyari kagabi. Little care about Antoinette. Oh. But you said you love her. Mula sa isang blangkong ekspresyon ay nagliwanag ang mukha nito. Kapag dakay humagalpak ito ng tawa. Stop laughing, walang nakakatawa sa sinabi ko. Tumigil naman ito ngunit ang bakas ng pagtawa ay naroon pa rin sa mukha nito. You said you were not jealous. He lifted her chin and their eyes met, pero dahil sa sobrang selos mo ay nabingi ka. You heard it all wrong. Hindi siya umimik, mataman lamang siyang nakinig. Anong narinig mong sinabi ko kagabi? Tanong nito. You said, I love you to her. Hirap siyang bigkasin ang mga salitang iyon. Then the two of you.
Hindi na niya naituloy ang sinasabi. And don't tell me my eyes will lie to me. I didn't say I love you. Clear. She's just a part of early past. At saglit na tumiim ang mukha nito. That I'd rather forget. Hindi siya agad nag-react, matagal munang tumitig sa mga mata ng asawa. It was a long time ago. I loved her then or just thought so. It's really a long story and I'd rather not talk about it. May pait na gumuhit sa mga mata nitong iglap ding nawala. I was trying to tell her that last night but she was constantly kissing you. Pagtutuloy niya. Ngumiti ito. Yes, kissing me but not me kissing her. And if you watched more closely, you could have seen me trying to stop her. Walang tugon mula sa kanya. Don't you trust me? Lilay should. Her tone was flat. Because I'm your husband. And you should know that you can trust me. How can I? Hindi naman ako ang tunay mong asawa. I don't need to trust you. Ngunit bakit siya nasasaktan? Bakit nahihirapan siyang tanggapin ang katotohanang matagal na niyang alam? Nang walang natanggap na katugunan si Ryder mula sa kanya ay bumagsak ang ekspresyon nito. Love cannot live where there is no trust, that's according to Cupid. I guess he's right. Binitiwan siya nito. But I'm still willing to wait, Ali, for you to learn to love me. At lumakad na ito papasok sa silid nila. Narinig na lamang niyang sumara ang pinto niyon, saka nangilid ang luha niya. Dear Lord! Bakit ganito? Really did she have to suffer? Ano ba ang nagawa niya at kailangan niyang magdusa ng ganito? If only Ryder knew. Dear Derice, ihango mo na ako sa bulong ito. Hindi ko na kaya. Tuluyan nang nahuhulog ang kalooban ko sa asawa mo. How she wanted Derice to assume her place bago pa mahuli ang lahat. Hindi na nagawang usisain ni Ryder ang dahilan ng pagiging malulungkutin niya sa mga sumunod na linggo buhat noong magtapat siya rito. Gulong-gulo pa rin ang isipan niya tungkol doon. Literally could she not tell him what was bothering her? Nasasaktan siyang nakikitang tila may nagpapahirap sa kalooban nito. At waring laging napakalayo nito at nahihirapan niya itong abutin. Gustong-gusto niya itong yakapin at pawiin ang dinaramdam nito pero tila may puwersang pumipigil sa kanya. And he thought everything will be all right once he told her how much he loved her. I swear, Ali, malalaman ko rin ang dahilan. Oh, what the heck? Mababaliw na ako. Humigpit ang hawak niya sa manibela, sabay tapak sa gas na nagpaharurot sa sasakyan. Ali ba? Masama yata ang loob mo, reklamo ni Sandra nang biglang humagibis ang sasakyan. Tila agad namang natauhan ang kanyang asawa at binagalan ang andar ng sasakyan. No, I made you promise. And I will keep it ngayon tayo uwi. Baka lang naman kasi masama ang loob mo. Mabuti pa, bumalik na lang tayo sa rest house at mag-isa na lang akong uwi, pagsusungit niya. No, ano ba ng problema mo? Wala. So, just shut up. The words just slipped. Hindi niya inaasahan ang ginawa nito. He practically yelled at her. Fine. Pull over. What? You heard me, pull over. Ihinto mo. Okay, I'm sorry. I'm sorry, hingi nito ng paumanhin. No. Ihinto mo na ito, pagmamaktol niya. No. Yes? No. Ayaw mo. Tatalon ako, banta niya. Kaya mo. Tila nang hahamon ang tinig nito. Kaya ba niya? Hindi. Sige na. This brute. Gusto talaga akong mamatay. Nakangiti pa. Binuksan niya ang pinto at akmang tatalon. Hey! Ano nang gagawin mo, awat nito sa kanya? Tatalon. Tatalon? Nasisiraan ka na ba? Ngayon, nasisiraan naman ako ngayon, ganon. Napahawak ito sa noo at marahas na sinabunutan ang sarili. CJ. Ihihinto na kung ihihinto. At inihinto nga nito ang sasakyan. What are you doing? Tanong niya. Sinabi mo ihinto ko. I didn't pero hindi rito sa gitna ng kalsada. Hindi siya makapaniwalang umaastang parang bata ang asawa dahil lang sa sobrang inis nito sa kanya. Sabi mo ihinto ko. She rolled her eyes. Siya naman ang napahawak sa noo at marahas na sinabunutan ang sarili. Bahala ka, magugulo iyang buhok mo.
Papangit ka, pangiinis nito. Ano naman sa'yo kung pumangit ako? It doesn't matter to me, mahal pa rin kita. Kahit ano ng itsura mo, I'll still love you. His voice was soft. Ewan ko sa'yo. Bahala ka nga sa buhay mo. Pinamulahan siya ng mukha sa sinabi nito, gusto niyang maiyak. Ngunit pinanatili niya ang galit upang mapagtakpan ang tunay na nadarama. Wala kang pakialam kahit ano nang gawin ko. Bahala ka, sinabi ang kulit-kulit. Pinutol ang sasabihin niyang iyon ng mga labi ng asawa. Kinabig siya nito at mariing siniil sa mga labi upang siyempre ay hindi na siya makaangal. Pilit niyang itinutulak ito ngunit naging dahilan lamang iyon upang lalong magalab ang halik nito. Pinagpapalo niya ang likod nito with her fist ngunit hindi rin iyon tumalab. Ilang saglit ay lumuha na siya, her cries of protests became teeny whimpers of begging. Kumala si Ryder. Thank you. Kahit habol hininga ay sarkastiko pa rin ang tono niya. You're very much welcome. Isang pilyong ngiti ang ginantihan niya ng irap. Nang mapansin niyang nanatili lamang itong nakatingin sa kanya at hindi pa pinaandar ang sasakyan ay akmang babanatan na naman niya ng salita ngunit agad nitong naipatong ang dalawang daliri sa mga labi niya. Alis na tayo, he finally said. Kanilang pagdating sa bahay ay isang sorpresa ang naghihintay. Hello, sis, bati ni Darius. Sis. Hindi niya malaman kung magugulat siya o kung malulungkot o kung maliligayahan. Hi, Ryder, bati nito sa asawa niyang tumugon din ng bati. Madali naman siyang nanumbalik sa realidad, ninisyan niya ang kapatid at yumakap ito sa kanya ng buong higpit. Akala ko ba? Hay, naku. Mamaya ko na ipapaliwanag sa'yo, ha? Kumindat itong nakuha naman niya ang ibig sabihin. Gusto mong kumain, alok niya. Mauna na ako sa itaas at ipaayos ko pa kay Ising itong mga damit, paalam ni Ryder sa kanilang magkapatid. Tumango lamang silang parang mga bata. Akala ko ba nagtanan na kayo ni Jeffrey? Agad niyang itinanong sa kapatid nang makaalis na si Ryder. Nga. Bakit nandito ka? Nagtatakang tanong niya. Nasaan na si Jeffrey? Alam naman ni Jeffrey. Sa kanya nga galing ang ideyang iwan sa'yo, agad niyang tinakpan ang bibig nito. Baka may makarinig. Sorry. Oh, CJ. Bakit ka ba nandito? Ayaw mo na yata, di mo ba ako gustong makita? Hindi naman sa ganoon. Pero biglang-bigla naman ang pagsulpot mo. Buti nga binisita pa kita. Oh, ano? Okay ka lang ba rito? Kumusta naman kayo ni Ryder? Hindi pa man siya nakakasagot ay dinugtungan na agad nito ang sinabi. I know. Alam kong nahihirapan ka na, kaya nga I'm here to save you from this dilemma, tuloy-tuloy na sabi nito. Teka, ano nang ibig mong sabihin? Magkahalong takot at pagkalito ang nararamdaman niya. Kung saan nagmula at para saan ay hindi niya tiyak. Hindi niya mawari ang kanyang damdamin. Sari-saring emotions. Lungkot, galit, saya, dalamhati, inggit, takot. Takot? Hindi na niya maintindihan ang sarili. Kani-kanina lang ay hinihiling niyang sana ay dumating ang kapatid at akuin ang pwesto nito, ngunit ngayong naririto na nga ito at gagawin na ang gusto niyang mangyari ay nakakaramdam siya ng ganoong mixed emotions. O ano? Hindi ka na nakasagot. Masyado ka bang na-overwhelm at naging speechless ka? Nandito ka. Magpapalit na tayo. Tila naupos siya ngunit ikinubli niya yon mula rito. Di ba yan naman ang hinihintay mo? Ha? Pero huwag muna ngayon. Tila naguguluhan ang kanyang kapatid sa tinuran niya. Bakit, may problema ba? Unti-unting kumurba ang isang pilyang ngiti sa mga labi nito. Siguro, na-in-love ka na kay Ryder, ano? Tila nanunukso pa ito. Hindi, depensa niya. May malaking problema lang kasi, dugtong niya nang makitang naghihinala ang kapatid. Ano, buntis ka, panghula nito? Sana nga. Bulong ng isipan niya. Hindi, ano ako, sira. Anong problema ang sinasabi mo? Kumain muna tayo, nagugutom na ako, pag-iba niya sa usapan, kailangan niya ng panahon upang makapaghanda. Hos, pinapaikot mo naman ang utak ko, huwag mong ibahin ang usapan. Are you pregnant? Tanong nito na wearing excited. No, mariin niyang tanggi. At hindi ko iniiba ang usapan. Kumain lang muna tayo, baka lang kasi nagugutom ka. Basta ako gusto kong kumain.
Oh, sige na nga, basta sabihin mo sa akin ang kwento habang kumakain. Promise. Sa halip na siya ang magkwento ay ito ang nagsalita ng nagsalita. Kinukulit niya ito ng kinukulit at palibhasa ay ito ang talkative type sa kanilang dalawa, ay hindi naman ito naubusan ng sasabihin. Sa tuwing mag-usisa na ito ay binibirahan niya ng walang katapusang tanong, o hindi naman kaya ay medyo iniiba niya ang usapan. Dali na, sabihin mo na kasi, paungulit nito sa kanya. Kwentuhan mo pa ako, mamaya na yung sa akin. Ang daya mo naman. Alam kong kanina mo pa ako inuuto. Bakit ba ayaw mong sabihin sa akin? Siguro na in love ka na nga kay Ryder, ano, panunukso nito sa kahumagikhi. Huwag kang maingay. Mamaya, marinig ka noon, saway niya rito. Sabi ko na nga ba, Na ano? Na nahuhulog ka na sa kanya. Hindi Kita mo kasi, kapag sinabi ko sa iyo ngayon ang problema, mamaya mo'y dumating bigla yon, di booking tayo. Hus, sige na nga. Nakalusot ka ngayon. Pero humanda ka sa susunod. Basta kapag maganda na ang timing mo. Talaga. Sinisigurado kong malalaman ko rin yon. Sabi, akulit. Oh, sige na, uwi na ako. Babalik na lang ulit ako, paalam nito sa kanya. Tila isang tinik ang nabunot sa kanyang dibdib makaraang makaalis ang kapatid. Ngunit ang naging kapalit naman ng tinik na iyon ay isang punyal na tumarak sa kanyang dibdib. Bakit ba sunod-sunod ang dating ng mga dagok sa kanya? Hindi niya kaya ang mga iyon ng sabay-sabay. Bakit ba ganoon? Sa halip na ang biglang pagdating ng kakambal ay magdulot ng iba yung ginhawa at kasiyahan sa kanya ay hindi. Kung dati-rati ay hinihiling-hiling niyang lagi na sana ay dumating na ito upang maihango na siya sa gulong pinasukan niya, hindi niya ngayon maunawaan kung bakit parang tumatanggi siya. Ayaw ba niyang manahimik na at mawala na sa gulong ito? O baka naman si Ryder ang tunay na dahilan? Si Ryder na marahil. Mahal niya si Ryder. Ano ba ang dapat niyang gawin? Pakawalan ito. Sa bagay na iyon ay mahihirapan siyang gawin. Pero alam niyang iyon ang dapat. Karapatan ni Derice at karapatan din ni Ryder ang lumigaya sa piling ng babaeng tunay nitong mahal. Ilang gabing puyat si Sandra. Masyado siyang nabagabag sa pagdalaw ni Derice. Minsan ay pinupuna siya ni Ryder na sa tuwina ay laging malambing sa kanya bilang asawa. Asawa. Malapit nang maging hindi. Nagkaroon na siya ng sapat na panahon upang makapag-isip-isip. At ngayon, bagaman litong-lito siya at mabigat ang dibdib niya ay napagpasiyahan na niya ang lahat. She'll give Ryder up. Kahit libu-libong sakit ang dulot niyon ay okay lang. Hindi ba't matatag siya? Madalas pa nga niyang sabihin na she had immense courage. Lumaki siyang may pusong lalaki upang maging matatag at kailangan niyang pairalin yun ngayon. Ate, bungad na bati sa kanya ni Ising na nasalubong niya sa gate pag-uwi niya mula sa flower shop. Oh, saan ka pupunta? Doon lang po, may sasabihin lang ako. Kayo kasi, iniwan niyo ako. Kunway nagtatampo ito. Binisita ko lang yung flower shop, matagal na rin kasi akong hindi nakakapunta roon. Ayaw mo na yata akong kasama, ate. May nagawa po ba akong kasalanan? Ang drama mo, ha? Dalian mo't baka maatraso ka sa pupuntahan mo. Hindi mo kasi ako sinama, di sana hindi na ako alis pa ngayon. Oh, si J. Sorry na, hamo, sa susunod. Ayan. Pumalakpak pa itong parang bata. Dalian mo't nang makapagpahinga na ako, taboy niya rito. Ay ate, habol nito. Si kuya nga pala, nandyan na. Kasama yung kakambal mo. Akala ko nga, ikaw, nang tawagin kong Ate Derice, hinagalpakan ba naman ako ng tawa? Namutla siya at nanghina sa sinabi nito. Ganoon ba? Oh, sige, Ising, papasok na ako sa loob. Ani mo nawala siya sa sarili. Mabigat ang mga paang tumuntong siya sa bahay. Parang wala siyang ibang nakikita kundi sina Ryder at Derice na magkasama. Pagdaan niya sa may daan patungong pool ay hindi nakalampas sa pandinig niya ang tinig ni Derice na patuloy ang hagikik at si Ryder na sige lang ang kwento. Ano ang pinag-usapan nila? Hello, mukhang nagkakasayahan kayo riyan, bati niya sa mga itong hindi man lamang nangambala sa biglang pagdating niya. Si Derice ay sige pa rin ang tawa. Sis! Join us, himok nito nang lumapit siya, sige pa rin sa paghagikik. Si Ryder naman ay biglang nanahimik ngunit bakas pa rin sa gwapong mukha nito ang kaninang pagtawa.
May nakangiting sabi niya habang inuuko pa ang isang bakanteng upuan. Pakiramdam niya ay napaka-plastic niya. Hindi siya ganoon ngunit hinihingi ng pagkakataon. Ano ba ng issue? Baka pwedeng sumali sa usapan. At nagplaster siya ng ngiti sa mukha. Ewan niya pero talagang kinakain na siya ng selos. Ito kasing si Ryder na ikwento niya yung mga tantrums mo. I couldn't just imagine his face, amused na sabi ng kanyang kapatid. You really must be patient, Ryder. Ibang klase yata ang kakambal ko. She just smiled. Ano ba ang dapat niyang sabihin? It takes a lot of patience, I must admit. At binalingan siya ng asawa ng tingin. But she really is something. At ginagap nito ang kamay niyang nakapatong sa mesa. Mataktikan niyang binawi ang kamay upang hindi ito ma-offend at mapahiya. You know I'm not. Nakita niyang nagsalubong ng bahagya ang mga kilay nito, kung sa sinabi niya o sa inasal niya ang dahilan ay hindi niya alam. Of course you are. You're anyway princess, pahayag nitong tila nais siyang pagalitan sa pagtanggi. At muli rin nitong kinuha ang kamay niya at pinisil-pisil. Hey! I'm still here, baka nakakalimutan niyo pagmamaktol ni Darius. Huwag niyo akong inggitin with your sweetness. And she glared at them. Natawa silang mag-asawa at nang tingnan niya si Ryder ay titig na titig ito sa kanya. Do that more often, sweetheart, your smile really melts in my heart. Pinamulahan siya ng mukha. Stop it you two. Naiinggit na ako, giit ni Darius. Excuse me. Binawi niya ang kamay mula sa pagkakahawak ng asawa. Aakyat lang ako sa kwarto at magbibihis. At iniwan na niya ang dalawang hindi na nagawang pigilan siya. Naiwan sina Ryder at Darius na nagkatinginan. Inisyan siya ng sister-in-law. She loves you, Anito. And she took a little sip from her glass of juice. I hope you can say the same, na mahal niya ako, malungkot na tugon niya. If I could just see her every time we're together. I've never seen her happy with me. Tumaas ang kilay ni Darius. Have you tried asking her? Tumango siya. But she wouldn't say anything. Hindi ko na siya maintindihan. She's starting to fall for you, she's just trying too hard to fight it. He frowned. Come on, Darius, she's too hard. Kung minsan ay gusto ko nang sumuko. She wouldn't even yield to our plan. Don't give up that easy. I have a better idea. At tumindig ito. I'll talk to her. At umalis ito agad bago pa niya ito mapigil. Nakaupo si Sandra sa gilid ng kama. Wow! Ang cute naman itong room ninyo, puri ni Darius na agad na pumasok sa silid na hindi man lang kumakatok. It's yours, not mine. Bakas ang kalungkutan sa tinig niya. What do you mean? This is yours. Lahat ng narito ay sayo. Oh. So you've made up your mind. Tumango siya. Do you mean you've already made up your mind that you will give up your husband to me? In the first place, hindi ko siya asawa. But you love him, sabi nito ngunit wala itong natanggap na katugunan mula sa kanya. Silence means yes, sis. Now tell me, do you love him? No, pagsisinungaling niya. Tama na, Sans. Bakit ba kailangan mo pang pahirapan ang sarili mo, pagpapagalit nito sa kanya? Hindi ko pinahihirapan ang sarili ko, Darius. Kung itutuloy ko ito ay gagawin ko lang impyerno ang buhay naming pareho. Ikaw lang ang nag-iisip na ginagawa mong impyerno ang buhay nyo, Sans. Ryder loves you so much. At kung ipagpapatuloy mong itanggi ang nararamdaman mo ay talagang impyerno ang magiging buhay nyo pareho. I know you love him, admit it. I don't. Stop lying. Napapagod na akong marinig sa'yo iyan. Hindi ko siya kayang mahalin, Darius. Kung may mahal man siya sa akin, iyon ay ang pangalan ko dahil kapareho kita ng pangalan. Mahal niya si Darius Alessandra at hindi si Darius Alessandra. Ikaw ang pinakasalan ni Ryder, hindi ako, mariing sabi ni Darius. Oh, Darius kung inaakala mong makukumbinsi mo ako ilay saying that, nagkakamali ka. I can for. Stop it, Darius. Hindi na lang para sa akin, kahit para kay Ryder na lang. Maaatid mo bang manatili si Ryder sa akin na wala namang pagmamahal sa kanya? Iiwan mo siya sa akin, sa tingin mo ba ay mahal ko siya, si Darius? You will. Hindi siya mahirap mahalin. But he won't love me.
Siya mismo ang nagsabi sa akin na simula pagkabata ay ikaw na ang itinitibok ng puso niya. Baliwala ako. Ikaw ang mahal niya. Natigilan si Darius. That's not true. Imposible ang sinasabi mo. Sa ospital sa Amerika. Naaalala mo ba? You two were very close. Noon pa man, Darius, ikaw na ang kinagigiliwan niya. At kahit na hanggang ngayon ay ikaw pa rin. He himself told me that. It wasn't me he's talking about, it's you. Nanggigigil na siya sa katigasan ng ulo ni Sandra. Tigilan na natin ito, Darius, pagod na ako. Gusto ko nang makalaya sa gusot na ito, pagmamakaawa niya sa kapatid. Matagal itong hindi nakasagot. Okay. Tomorrow expect me to be here, Anito. Nagliwanag ang kanyang mukha. Thank you, Darius. Don't thank me, I haven't done anything yet. Everything was settled. She spent many sleepless nights preparing for this. At bukas na ang nakatakdang araw ng pagdating ni Darius. Ayos na ang lahat. Ang mga damit niya ay lihim na niyang naisilid sa isang traveling bag na itinago niya sa ilalim ng kanilang kama. She left a few of her clothes upang hindi makahalata si Ryder sa pagkawala ng mga gamit niya. Tiningnan niya ang natutulog na asawa. Pagod na pagod itong dumating mula sa opisina. Nangangayayat ito at tila nakakalimot na ring magahit. Bahagya ng tumutubo muli ang maliliit na balahibo sa baba at jawline. She gently caressed his cheek and traced his jawline with her finger. Himoned at hinigpitan ang pagkakayakap sa kanya. I love you, he murmured in a hoarse, sleepy voice. I love you, too. Bulong lang iyon at alam niyang hindi nito iyon narinig. Napaluha siya sa narinig niya. This was going to be the last night she would be sleeping beside her husband. Asawa niya. She tried to plant a kiss on his lips pero sadyang mahigpit ang yakap nito sa kanya, kaya sa baba nito tumama ang halik niya. Nagsumiksik na lamang siya sa dibdib nito and savored the warmth his body was bringing. Kinabukasan ay maaga siyang nagising upang sa huling pagkakataon ay asikasuhin ito. Like real ideal wife. Natitense siya ngunit hindi niya ipinapahalata iyon dito. She maintained her composure and tried to behave normally. Nang makaalis ito ay agad siyang tumawag kay Darius upang masiguro kung anong oras ito eksaktong darating. Sans! Oh, bakit? Pupunta na ako riyan. At exactly what time? Say. 10 o'clock. Okay. Bye. 9:15 na. Kailangan na pala niyang umalis. Nagtatakang tawag ni Ising nang hindi inaasahang nasalubong niya ito. Bakit ka may dalang bag? Ngayon ay kailangan pa niyang gumawa ng palusot. Ano ka ba naman, Ising? Hindi naman ako si Darius. Si Sandra ako. Sa kauna-unahang pagkakataon ay nagsabi siya ng totoo. Ay, naku. Sorry, At Sandra. Magkamukha kasi kayo ni At Darius, Ailey. Oh, sige, mauuna na ako. At dali-dali siyang tumalilis. Pero hindi na naituloy ni Ising ang sasabihin. Tumawag siya ng taxi dahil ayaw niyang gamitin ang kotse niya sa pangambang baka mahalata siya ni Ising. Pagbungad ni Darius sa bahay ni Ryder ay agad siyang sinalubong ni Ising. Oh ate, bakit bumalik ka? May naiwan ka ba? Tanong nito. Nagtatakang tiningnan nito ang kasama niya. Ha? Anong kaagad? Ngayon pa nga lang uli ako dumating mula nang huli akong dumalaw, ay. Hindi niya alam kung bakit tila may sumuntok sa dibdib niya sa sinabing iyon ng katulong. Biglang-bigla ang kaba niya. Binalingan niya ng tingin si Jeffrey na nagkibit lang ng balikat. Nagtuloy siya sa itaas, kasunod ito. Si Sandra, usisan niya kay Ising. Di po ba kayo si Ate Sandra? Nga pala, hindi nito alam. Ang ate mo. Nasa kwarto nila kanina. Wala naman dito, sabi niya nang mapagbuksang walang tao sa silid ng mag-asawa. Akala ko ba, hala? Baka ano, natatarantang tanong niya. Baka siya yung umalis kanina. Umalis, gulat na sabi niya. Wala man lang iniwan kahit anong mensahe. At napatingin siya sa kasintahan. Wala po, nagmamadali po kasing umalis. Ang sabi lang ho ay siya raw si Sandra. Hindi na niya ininda ang sinabing iyon ni Ising, pumasok na lamang siya sa kwarto ni na Sandra at Ryder. Mukhang nawala sa plano ang lahat.
Umalis ang kapatid niyang ni Ho ni Ha ay wala siyang nakuha mula rito. Walang iniwan bukod sa isang sulat, bulalas niya. Kanino yan? Tanong ni Jeffrey. Galing kay Sandra. Sa kanya binuksan ang sobre. Lila, dear sister, take care of Ryder. He loves you very much. Be happy for me, everything will be normal again. For the meantime ay doon muna ako kay Papa. Then it will be Ally turn to elope. Promise me, love Ryder. Your sister, Sandra. I can't believe your sister. Natatawa na lamang si Jeffrey sa mga nangyayari. Ako rin. At sino naman ang tinutukoy niya rito? Nagkibit lamang ng balikat ang kasintahan. What now? Tiyak na nasa bahay iyon. Puntahan muna natin si Ryder. These two lovers are really incredible, sabay iling na sabi ni Jeffrey. And so hard-headed, dagdag pa niya. Nagulat si Ryder sa biglang pagdating ni Darius at Jeffrey. Napakaaga naman nyo. Naging mailap ang mata niya, may hinahanap. Si Sandra. Nagkatinginan lamang ang mga bagong dating. Well? Naghihintay siya ng katugunan mula sa mga ito, hindi sumagot ni isa man. Bagkus ay lumakad si Darius patungo sa kanyang mesa at may inilapag na sulat sa ibabaw nito. Salubong ang mga kilay na tiningnan niya ang hipag, nagtatanong. Read it, utos nito. Nagkibit lamang siya ng balikat, still keeping his cool. Tila nakaramdaman siya ng tensyon at ewan niya, pero nararamdaman niyang may hindi maganda sa mga nangyayari. Bigla ang pagtagis ng kanyang mga bagang pagkabasa sa mensahe ng asawa. Nilamukos niya ang sulat, saka malakas na ibinagsak ang kamao sa mesa. Ryder, ani Darius, tila hindi alam ang gagawin, humihingal sa sobrang pagpipigil ng galit. Napaurong ito ng bahagya, agad namang nilapitan ito ng kasintahan. Mabilis siyang lumabas ng silid ng walang salisalita. Ryder, halos magkapanabayan na tawag ni Darius at Jeffrey sa kanya, agad na sumunod sa kanya. Nang makarating siya sa bahay ng mga Sandoval ay kulang na lamang na ibalibag niya ang pinto. Nadatnan niyang nagbabasa ng dyaryo ang biyenan na nagulat sa ginawa niyang padabog na pagbukas ng pinto. Ryder! Aano nang narito po ba si Sandra? Pilit niyang pinipigil ang galit. Hindi niya nais maging walang modo sa harap ng ama ng asawa. Nandito ba siya, pa? Ani Darius na hangos na bumungad sa pinto, kasunod si Jeffrey. Aano ba ang nangyayari dito? Hindi ko maintindihan, ani Mr. Sandoval. Please, sir. I want to see my wife, anya sa tonong mas prominente pa ang galit kaysa pakiusap. She's not here. Can somebody tell me what's going on? Galit na sabi ni Mr. Sandoval. Kanina'y dumating si Sandra pero umalis din kaagad. Ang akala ko ay aayusin ninyo ito ngayon, Darius, baling nito sa anak. We're supposed to, Papa. Pero nawala ang lahat sa plano, Sandra left even before we arrived, paliwanag ni Darius. Saan kaya siya nagpunta? Tanong ni Jeffrey. Wala namang binanggit. Akala ko nga ay kung napaano na dahil walang kasigla-sigla. Sa flower shop, ani Darius. Tumingin ito sa kanya. She's there, just know it, T. Are you sure? Paniniyak niya. Kapag nalulungkot ay naroon lamang iyon at nagkukulong sa flower shop, sa ngayon ni Mr. Sandoval. Go, Ryder, and tell her the truth. Tumango siya. I will. At saka nagmamadali siyang lumabas. Ang magkasintahan naman ay otomatikong sumunod sa kanya, na aninag pa lamang niya ang flower shop ay tila gumagaan na ang kalooban niya. Isipin pa lamang niya ang mga bulaklak na naroon ay waring kumakalma na ang kanyang kalooban. Eksaktong pagkababa niya mula sa taxi ay sukat at atakihin siya ng matinding pagkahilo na parabang babagsak siya. Kaunti na lamang at malapit nang sumalpok ang ulo niya sa sementadong kalsada nang bigla ay isang bisig ang sumalo sa kanya. Are you okay? Tanong ng mayari niyon. Yes, thank you. Kahit nahihilo siya ay naroon pa rin sa kanyang tinig ang pagkagulat nang makilala niya ang kanyang tagapagligtas. Yes, it's me. Anong ginagawa mo rito? Please, stay away from me, pagtataboy niya rito. No, let me help you. Hindi pa rin ito bumibitiw sa pagkakaakbay sa kanya. No, kaya ko ang sarili ko. Gusto mo, ihatid kita sa inyo. May wheels naman akong dala, pangungulit nito. No, please, hilong-hilong sabi niya. Nagsisimula nang umikot ang kanyang paningin. Hindi niya napapansing mapagsamantala na ang kapit ni Mark sa kanya. Sa flower shop ako.
No, I'll take you home, mariing wika nito. You bastard! Isang malakas niyang tulak at halos tumilapon ang lalaking malakas na tumama ang likod sa pader. Napasadlak naman siya sa semento. Ang hindi inasahan ay ang pag-alalay sa kanya ng kapatid na si Darius. Taksil! Mahina ngunit kababakasan ng matinding galit ang tinig ni Ryder. Akmang susugurin nito si Mark pero maagap itong napigilan ni Jeffrey. Tama na, pere, awat nito. Magpapaliwanag ako, nanginginig ang boses ni Mark. Hindi ka na nakontento. Nagkahiwalay kami ni Antoinette nang dahil sa'yo. At ngayon, ang asawa ko naman. Ginagawa mong obsesyon na kunin ang lahat ng babaeng minamahal ko. Pagkatapos, ano? Matapos mong makuha ay ibabasura na lang. Ryder, mahinang tawag niya sa asawa. Ryder, sa loob na lang natin ito pag-usapan. Nakakahiya rito, ani Darius habang inaalalayan siya. Go! Ayoko nang makita ang pagmumukha mo. Kung hindi ay pagsisisihan mo. Don't ever get near my wife again, Mark Cabral. I'll break your damn neck. Walang emotion ang tinig nito. Dinala siya ni Darius sa loob ng flower shop. Sumunod na lamang sina Ryder at Jeffrey. Pinag-break muna ni Darius ang mga bantay sa shop. Binaligtad naman ni Jeffrey ang open sign upang walang customer na pumasok. Siya ba ang dahilan kaya iniwan mo ako? Pilit na pinahihinahon ni Ryder ang tinig. Hindi ko maintindihan, Anya. This, inilahad nito ang hawak na sulat. How would you explain this? At sa sobrang galit ay itinapon nito iyon sa sahig. Paanong? I gave it to him, kumpisaw ni Darius. Huwag mo nang paikut-ikutin pa. I saw you. Matagal na ba ninyong plinano ito? Ang pagtatanan niyo. Answer me. Halos kilabutan siya sa anyo ng asawa. Sa buong panahon ng pagsasama nila ay ngayon lang niya ito nakitang magalit ng ganito. Please don't shout, you're scaring me. Totoo iyon at nagsimula ng mangilid ang luha niya. Napapikit si Ryder, anyong ikinalma ang sarili. Inihilamos nito sa mukha ang kamay bago muling nagsalita. Tell me the truth. Si Mark ba ang dahilan kung bakit ka umalis? No. 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 Hindi siya ang dahilan. God knows hindi siya, naiiyak niyang pahayag. Then who, Sandra? Mayroon bang iba? Hindi na nakapagpigil si Darius. In the first place, hindi ako magtatanan. I was only kidding tungkol sa ginawa ninyong pagtatanan ni Jeffrey. What I mean in that statement is that I'm leaving and won't ever come back, paliwanag niya. You should have waited for me, ani Darius. What for? Ganoon din naman iyon, rason niya. Bakit ba big deal sa inyo ang pagalis ko? Hindi ka agad nakasagot ang tatlo, nagkatinginan na lamang. Now, you answer me. Bakit masyado kang nagwawala, baling niya kay Ryder? Hindi pa ba nasasabi sa'yo ni Darius? Ako si Sandra. Ngunit nanatiling walang imik ang kanyang asawa. Look at me, patuloy niya. Hindi ako ang may gustong magpakasal. I just assumed Darius' place dahil napagkamalan mo akong siya. Hindi ako ang mahal mo, Ryder. I'm sorry kung nagawa ko yon. I was just so afraid for my family. Ayokong makulong ang papa dahil lang sa kalokohan ng kapatid ko. Sandra, ani Darius. No, sis, I think it's about time for him to know the truth. Bumaling siya kay Ryder. Yes, Ryder, the truth. I'm not your wife. Sandra, ani Jeffrey na hindi naman talaga alam kung ano ang sasabihin. I'm sorry, Jeffrey. I know you love my sister, but please understand. Tila mas mukha siyang nagmamakaawa kaysa humihingi ng paumanhin. But you are my wife, pagdidiin ni Ryder. No. I'm not your wife. Bingi ka ba? Hindi mo ba narinig ang sinabi ko kanina? Hindi ako si Darius na ginusto mong pakasalan. Niloko ka lang naming magkapatid. Magalit ka, Ryder. Saktan mo ako dahil niloko kita. Paano ko sasaktan ang babaeng minahal ko mula pa kabataan ko? Nakangiting tugon nito, his face soft and loving. That's true, sis. Remember noon biglang nag-alok si Ryder ng kasal at ako ang napili ni Papa. Sinabi ko kay Jeffrey yon. Jeffrey was really hysterical and confronted Ryder. I never even knew they were friends way back in their college days. So Ryder explained everything na hindi talaga ako ang gusto niyang pakasalan kundi ikaw.
You should have seen the shock on his face nang malaman niyang si Darius ang ipakakasal sa kanya. Jeffrey smiled at the thought. Kung sana ay nilinaw niya sa daddy niyong ikaw ang gusto niya, probably your father wouldn't have thought of giving Darius. He said he wanted to marry you. But I told him you might not agree with the idea, dugtong ni Darius. Kaya nagplano kami. At tama ako nang tanungin kita noon at hindi ka pumayag. It was the signal that we had to go on with the plan. What plan? You married Ryder, didn't you? Kung ganoon ang gusto ninyong palabasin, how come it was your name that was in the invitation? Ipinaubayan ni Ryder ang invitations kay Papa dahil wala naman daw gustong imbitahin si Ryder maliban sa ilang mga kaibigan, paliwanag ni Darius. But surely it was also your name that was in the marriage contract. Umiling ang kapatid niya. It was your name and your signature in the contract. Nakita nito ang pagtatanong ng mga mata niya. I forged your handwriting and your signature as well. I was obsessed with your nice handwriting that practiced and tried copying it also your signature. Hindi ko maalam na may mahalaga pala akong paggagamitan yon. Hindi siya nakasagot sa mga naririnig. Everything went on perfectly just as we planned. Pero wala kaming balak ni Darius na magtanan. I wouldn't want that for her, I'll marry her with your father's blessings, dagdag pa ni Jeffrey, looking at Darius lovingly. We thought you'd eventually fall for Ryder and you'll live happily ever after, ani Darius. Bakit? Hindi mo sinabi? Bakit hinayaan mong, baling niya sa asawang hinahayaan na lamang ang hipag at ang kaibigang magtapat? All my life I've never been scared. Until I met you. Natakot ako noon na baka hindi na kita uli mahanap at makita pagalis mo ng ospital. When finally got the chance to tell you how I feel, you rejected me. Pain crossed his handsome face. You said you cannot and will not love me. I was so scared that if I'll tell you the truth, you'll leave me. Takot akong mawala kang muli. Takot akong magalit ka sa akin dahil maaari mong isipin na niloko lang kita at pinaglaruan. And you'll eventually leave me. Just can't imagine myself living without you. He inched closer to her. And I was scared too, Ryder, pagtatapat niya. I loved you, and will always love you, perhaps even if you hate me. Takot akong mapalayo sa'yo. I love you so much, siguro mula pa noong maliit pa tayo, hindi ko lang ininda. You were so fond of Darius and never had the chance to be close to you, tuloy-tuloy niyang pahayag. Hindi ko masabing mahal kita dahil iyon lang ang alam kong depensa sa sakit na mararamdaman ko sa galit mo kapag nalaman mo ang pagpapanggap ko. I wanted to make myself believe that I don't love you. At dahil na rin ang alam ko ay si Darius ang mahal mo. Kaya pala masyado kang nagdamdam noong sabihin kong mahal kita dahil inakala mong it was pertaining to your sister, natatawang sabi nito. Lele, didn't you? Lumulok muna siya bago itinuloy ang sasabihin. Lele, didn't you court me instead of setting me up? Sana ay nagpakilala ka, makikilala naman kita, eh. Really, now? Sweetheart, it took you, say a month or more, bago mo pa ako nakilala. Kung di ko pa nasabi sa iyo ay di mo pa maaalala. And I doubt kung kilala mo ako sa bukong pangalan, kahit siguro magpakilala ako sa iyo noon ay di mo ako makikilala. Oh, mahinang usal niya. Tama si Ryder. Matagal ng panahon ang lumipas at tiyak niyang hindi niya ito agad na makikilala, pwede pa akong pansinin niya ito. Tapos, noong hindi na kaya ni Ryder ang rejection mo, he asked for and my help, kaya Hyan came in. Nagkaroon na naman ng bagong plano. We planned to make you jealous, sis. It seemed to work. But you were so hard at napakahirap mong paaminin. Then umalis ka kaya nagulo. And we thought nakipagtanan ka. We saw you with that man kanina. Sino ba yon? Si Mark. Aksidente ang nangyari. I wasn't expecting him really. Sa party ni na Adrian ko lang siya nakilala, and after that I never heard from him again. I was trying to push him away pero talagang nahihilo na ako. Damn it, eh. Lihim na napamura si Ryder. Please believe me. Wala akong ugnayan sa kanya. He just came to my rescue nang matumba ako sa sobrang pagkahilo. Nahilo. Isang pilyong ngiti ang sumungaw mula sa mga labi ni Ryder sa kanyang sinabi. Ah yes. Siguro ay sa stress at puyat. When was your last? Tila hindi malaman ng kanyang asawa kung paano sasabihin ang mga salita.
Ngunit agad naman niyang naunawaan ang nais sabihin ng asawa at agaran din ang pamumula niya. Pilit na lamang niyang binigyang pansin ang tinatanong nito. Kailan nga ba? Dapat ay. Delayed na siya ng 1 buwan. Nga. Delayed, mahina niyang usal. Agad siyang kinabig ni Ryder at siniil ng halik. Ops! Mukhang medyo malalim na usapan ito at parang kailangan muna naming umexit sa eksena, paalam ni Derice, hila si Jeffrey, tuluyan silang iniwan ang mga ito sa loob ng shop. Hindi na niya nagawang magprotesta sa ginawa ng kanyang asawa. It was a long hungry kiss, as if this would be the last time. Pareho silang naghahabol ng hininga nang matapos ang mahabang pag-uusap na iyon ng mga labi nila. Ryder, usal niya samantalang patuloy ito sa pagpapaligo sa kanya ng mga halik. Ryder! Bulalas niya nang maramdamang binubuksan nito ang blouse niya. Damn buttons! At marahas nitong binuksan ang blouse niya, naglaglagan sa sahig ang mga natitira pang buttons. Napasinghap siya ng malakas sa ginawa nitong iyon. What are you doing? Nagangat ito ng mukha at mumiti sa kanya. I'm making love to you, sweetheart. Just making sure that you'll really carry our child. At itinuloy nito ang naantalang ginagawa. You mean? Here. Hindi siya makapaniwala. Yes. Sweetheart. Here, sagot nito sa pagitan ng mga halik. She felt awkward and at the same time excited. Ilang saglit pa ay naihiga na siya nito sa malamig na sahig. It did not take long for him to strip both of them of their clothes. Ryder. Ali. What about our marriage? Let's not talk about it now, pakiusap nito na tila ba utos na rin. No, Ryder and my signature was forged, pinutol nito ang sasabihin niya nang hagkan siya nito sa mga labi. It will be null and void, patuloy niya nang pakawalan nito ang mga labi niya. Amused na napatitig ito sa kanya. I can't believe that you will still think of anything else while I'm in the middle of making love to you, naaliw na tura nito. Pero, pwedeng mapawalang bisa ang kasal na yon, she sounded so worried, kaya naman natatawang hinagkan na lamang siya ng asawa. You don't need to worry about it, everything's fine. What do you mean? Oh, sweetheart, I'll marry you again. Kahit ilang beses pa. Dahil hindi ako kailanman magsasawang sumumpa sa harap ng Diyos na mahal kita. Damang-dama niya ang katapatan ng mga salitang binitiwan nito. Tila ba sa puntong iyon ay tuluyan ng naglaho ang insecurities at pangamba niya. No sweet, jealous angel. How can you say that I don't love you, he said while caressing her cheek. Kanina mo palang sinabi ulit sa akin yon. I love you. I love you. I love you. Kahit ilang beses pa ay gagawin ko if it will prove me to you. Once is enough. How about you? Yes, I do. You do what? Panunukso nito. I love you, too, Ryder, very very much, buong tamis niyang binigkas. Sa pagkakataong iyon ay nailabas na niya ang lahat ng nadarama niya para sa asawa. And I love you forever, pagtatapos nito sa kanilang pag-uusap. At pinagsaluhan na lamang nila ang mga sandaling iyon at ipinadama sa isa't isa ang tunay at wagas na pag-ibig. Wakas.